Magandang umaga po ulit sa bawat isa. Naman po. Hindi po, Happy New Year sa inyo pong lahat. Nawa ay pagpapala na inihanda ng Panginoon sa bawat sa atin sa bagong taon na ito na 2025 ay lahat po ay ating matanggap. Sa ating pong pag-aaral ng kanyang salita, atin na pong buksan ang ating mga Bibles sa Psalm 25 verses 4 to 7. Psalm 25 verses 4 to 7. Hinihiling ko po ang bawat isa na tayo po'y magsitindig. Basahin po natin ito ng sagot-sagutan. Psalm 24 verses 4 to 7. Ang sabi po sa verse 4, show me your ways, Lord, teach me your paths. Guide me in your truth, teach me, for you, Lord, my God, my Savior, and my hope is in you all day long. Remember, Lord, your great mercy and love, for they are from of old. Do not remember the sins of my youth and my rebellious ways. According to your love, remember me. For you, Lord, are God. Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita, tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sapagkat pinagkalooban mo kami ng panibagong taon at salamat po sa patuloy na kalayaan na inyo pong ibinibigay sa amin para magkatipon-tipon. Kami po ay magpuri, magpasalamat sa inyo pong kadakilan at kabutihan sa bawat isa. At salamat din po sa pagkakataon ito na amin pong malayang mabubuksan at mapapag-aralan ang inyo pong salita. Ang dalayan ko po patuloy, Panginoon, kung paano ka nangusap sa amin noong 2024 ay mas maging maliwanag ang boses mo sa bawat isa sa amin ngayong 2025. At mas maging desidido kami, determinado kami na sundin ang inyo pong Panginoong paalaala, ang inyo pong mga warnings, babala sa amin, Panginoon, upang ang amin pong buhay ngayon pong taong ito ay magkaroon ng pag-unlad, magkaroon, Panginoon, ng development. Kaya samahan mo kami sa aming pag-aaral. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Nakakaupo na po kayo lahat. Alam niyo po ba na 354 days na lang at Pasko na ulit? Okay. At 360 days na lang at 2026 na. Nung sa atin na magsimula ang countdown. Okay? Pero alam niyo po, noong June 1, 1980, ay meron pong libro na nasulat. No po? Ang title ng libro ito ay A Long Obedience in the Same Direction. At ang nagsulat po nito ay si Eugene H. Peterson. No, si Eugene H. Peterson. Siya po yung translator ng Bible na The Message. Okay? Kung kung nakita niyo po yun, siya nag-translate nun, kumbaga pinagaan niya yung Bible. No po? Ang sabi po nitong si Eugene Peterson, dito sa libro ito, meron siyang statement dito, or question dito, na magandang pag-isipan natin sa ating pong pagsisimula ng bagong taon or sa bagong taon. Ang tanong niya ay, what does diets, workout programs, marriage, and Christian life have in common? Okay? May idea ba kayo kung ano ang magkakapareho sa pagdidieta, pag-workout, no? Wedding or marriage at Christian life? Simula lang. Okay, malapit yung sagot ni Brother JJ. No? Ang sagot niya ay, it is fairly easy and even fun to begin. But it is not so easy to hang it over the long haul. Okay? So, ang pagdidieta, no? Ang pag-workout daw tuwing New Year or sa isang nagpakasal, at sa ating Christian life, madali lang daw at masaya sa una. Pero habang tumatagal, no, ay pahirap ng pahirap. Totoo ba yan? May saksi ba dito? No, may magsasabi ba na, totoo yan, pastor. Kung nagtuturuan na rin kayong dalawa. Well, ang gusto ko pong mapansin natin dito ay ito po Christian life. No? Yung Christian life. Sapagkat marami po, hindi ko po alam kung lahat, pero marami po sa atin ang meron pa ring mali na pagkaunawa
pagka ikaw ay naging tagasunod ni Kristo, ang thinking natin ay magiging madali lahat. Okay? May pakinggan nga ako kahapon na preaching. No? Ang sabi niya, pagka tinanggap mo si Jesus, yayaman ka. No? Pagka tinanggap mo si Jesus, lahat ng problema mo, masusod. No? Mawawala. Okay? Mga kapatid, hindi ganyan ng Christian life. Okay? Sabi nga po ni Billy Graham, basahin niya po natin, pwede, begin. Christian life is not a playground, it is a battle. Okay? Ang Christian life, ang pamumuhay bilang Kristiyano, hindi ito parang naglalaro ka lang. No? Hindi ito puro saya, no? Hindi puro ito habulan, no? Kundi ito ay isang labanan. Okay? Bakit ito naging labanan? Sapagkat, tandaan po natin mga kapatid, ayaw ng dyablo na tayo ay lumapit sa Diyos. Ang dahilan niya kung bakit nagkasala ang tao, ang dahilan kung bakit nahihirapan tayo, no? Ang dahilan kung bakit mamamatay tayo at mapapahamak tayo, sapagkat ayaw ng dyablo na manatili tayo nagtitiwala sa Panginoon. Kaya hanggat maaari, gagawa siya ng lahat ng paraan to distract us, no? To destroy us. Okay? To make us quit sa ating pong pananampalataya. Kaya marahil narinig nyo na itong statement na ito, na simula nung naging Christian ako, para mas tumindi tayo mga problema. No? Mas humirap yata ang aming buhay. Di po ba? No? Nung ako ay naging Christian, nung tinanggap ko si Jesus bilang sariling tagapagligtas, yung best friend ko, inaaway ako, no? Yung aking mga parents ay galit sa akin. Samantala nung hindi ko pa tinatanggap ang Panginoon, okay kami. Ha? Lalo na yung best friend ko, kahit anong kalukuhan ng paggagawin namin, tuwang-tuwa pa kami. Diba? Pero nung sinabi ko sa kanya na nakakilala na ako sa Panginoon, sinuntok niya ako. Nagalit siya sa akin. Mga kapatid, ang Christian life, as I've said, it's a battlefield. Ito ay pakikipaglaban. Satan wants to destroy us. Kaya kailangan natin ang Panginoong Jesucristo para mapagtagumpayan ang mga ito. Marahil ang sasabihin natin ay, ganun pala pastor. No? Ang hirap pala maging Christian. Battlefield pala ang Christian life. No? Mas hihirap pa pala ang sitwasyon mo pagka ikaw ay naging Christian. Eh, hindi mananatili na lang akong unbeliever. Mga kapatid, tandaan niyo ito. Ang ulan ay nararanasan ng believer at saka ng unbeliever. Ng isang Kristiyano at ng hindi Kristiyano. Ang mga bagyo sa buhay na ito ay nararanasan ng hindi mga mananampalataya at ng mga mananampalataya. Ano po ang ibig ko pong sabihin? Ang mga pagsubok sa buhay na ito ay mararanasan po natin sa ayaw at sa gusto natin. Piliin mo man si Jesus na sundin o hindi. But the difference is, but your advantage is, kung nasa iyo ang Panginoong Jesucristo, merong magbibigay sa iyo ng lakas, may magbibigay sa iyo ng karunungan, merong magpapaunawa sa iyo, bakit mo pinagdadaanan ng mga bagay na ito? Pero kung wala sa iyo ang Panginoon, o malayo ka sa Diyos, sigurado, ang gagawin mo ay yung sarili mong diskarte. At madalas, mga kapatid, ang ating pong mga diskarte. Pagka tayo po ay kumilos, hindi naaayon sa instruction o sa gabay ng Panginoon, madalas tayo po ay mapapahamak, magkakamali, mabibigay. At ngayong taong ito, ngayong 2025, kung tayo po ay kikilos na wala tayong pakialam o pagpapahalaga sa paalaala at babala ng Diyos, sasabihin ko po sa inyo, itong 2025 na dadaan sa atin ay magiging sayang na taon para sa atin. Ngayong umaga, mga kapatid, ang sabi ng Panginoon sa John chapter 16 verse 33, I have told you these things so that in me you may have peace. In this world,
you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. Mga kapatid, ngayon pong umaga, dito po ang gusto ko pong makita natin as we face this new year. Meron kang makakasalamuha ng mga problema, mga trouble. Hindi yan tatanggalin ng Panginoon. Okay? Pero ang sabi ng Panginoon, take heart or cheer up because I have overcome the world. Anong ibig sabihin ng sinabi niya, I have overcome the world? Anuman ang dumaan na problema, gaano man yan kahigpit, katindi, I have overcome it. And since I am with you, since ang Panginoon ay nasa ating pong mga puso, we will also overcome it. Sa ating pong lakas, sa ating galing, sa ating pong mga experiences, hindi po natin kayang talunin ang kahit simpleng problema sa buhay na ito. Okay. Mapapagtagumpayan lang natin, mga kapatid, ang mga bagay na ito kung ang Panginoon ay nasa ating pong buhay. At ang promise niya sa pagharap natin sa iba-ibang mga problema, sabi niya, cheer up, be of good heart, or take heart, because I have overcome the world. You will overcome it too. Or you will overcome them too. Ito ba? Kumusta ba ang naging buhay natin ng 2024? Ano ang mga bagay na napagtagumpayan natin? Masasabi ba natin na yung 2024 ay naging mabungang taon para sa atin? Or marami tayong mga pinanghihinayangan? Marami tayong naiisip na nasayang na oras. Diba? Salamat sa Diyos, pinaabot niya tayo ngayong 2025. Ang ibig pong sabihin, binibigyan pa tayo ng Panginoon ng pagkakataon na kung ano man yung naging kulang natin, pagkukulang natin, lalo na sa ating pong paglilingkod sa Panginoon, bibigyan niya ulit tayo ng another 365 days para bumawi, para gawin kung ano ang gusto ng Panginoon. Ngayon pong umaga, nais ko pong makita natin ngayong buwan na ito na ang ipanalangin po natin sa pagsisimula ng taong ito is that God will teach us His way. Yung paraan ng Panginoon. Last year, kumusta po ba? Lahat ba ng ginawa ninyo, yun ay paraan ng Diyos? Masasabi nyo ba sa umagang ito na yung mga desisyon na inyo pong ginawa, ang Diyos ang nag-udyok sa atin? Ngayong umaga, hindi natin alam kung ano ang mangyayari bukas. Hindi natin alam kung ano ang mangyayari mamaya. Katulad na nangyari ng 2024, for sure, lahat ng mga kalamidad, ng mga krisis, lahat ng mga naging problema natin, hindi tayo aware, di ba? Nagulat lahat tayo. Yung mga bagyo, yung mga lindol, pagputok ng bulkan, yung mga gera, yung mga karamdaman, lahat siguro tayo ay nagulat. Hindi natin alam. Pero as I've said, ang dahilan kung bakit nandito tayo ngayon, ang dahilan bakit natin nalampasan ang mga hamon na yun, sapagkat may purpose ang Panginoon sa bawat isa. Diba? So ngayong umaga, mga kapatid, as we know and ask the Lord to teach us His way, ngayon pong 2025, I'm sure all of us are hoping and praying to have a better new year. Di po ba? Kung nakita natin, kung tayo mag-evaluate, na marami tayong hindi nagawa, or kulang yung effort nating pinagkaloob, simulan natin ang taon na ito sa panalangin. At ito po ang papagat ng ating mensahe ngayon po umaga, prayers for a better 2025. Ang una po natin gawin ay tumawag tayo sa Diyos. Huwag muna nating isipin yung mga training na dapat magkaroon tayo. Yung mga
exposure, no, na dapat meron tayo. Ang una natin munang gawin is to go to God. No? Tayo po ay pupunta sa Panginoon. Atin po ialay sa Kanya. No? Atin pong hingin sa Kanya. Paano ba magkakaroon ng mas maayos na taon ang bawat isa sa atin, no? Ang bawat pamilya, no? Ang bawat individual, ang bawat community, at lalo tingin ang ating bansa ngayon po 2025. Kung babalikan po natin itong Psalm chapter 25, ito po ay panalangin ni Haring David nung panahon na siya po ay hinahabol ng kalaban. No? Kung babasahin po natin ang verse 2, ang sabi niya, "In you I trust, O my God. Do not let me put to shame, nor let my enemies triumph over me." No? Ang prayer niya, ako'y sa iyo nagtitiwala, Panginoon, huwag mong hayaan, no, na mapahiya ako. Huwag mong hayaan na magtagumpay ang mga kalaban ko sa akin. Okay? At ang sabi ng mga Bible scholars, ito daw po ay sinulat ni Haring David nung medyo may edad na siya. Kasi ang sabi po sa verse 7, "Remember not the sins of my youth and my rebellious ways. According to your love, remember me, for you are good, O Lord." So remember not the sins of my youth. Huwag mo nang alalahanin yung makasalanan ko nung bata pa ako. Okay? At alam niyo mga kapatid, napakaganda ng panalangin pong ito sa ating pong pagsisimula ng taon. At kung gusto po natin ng mas maayos, mas maunlad, mas makabuluhan na 2025, we need to pray this to have a better 2025. May tatlong items na dapat tayong panalangin, no? Based po or buhat po dito sa mga talatang ito. Ang una, let us pray that God's revelation, that God will reveal His plan to us. No? Let's pray for God's revelation of His plan. No? I-reveal ng Panginoon yung plano niya sa atin ngayong taong ito. Ang sabi po dito sa verse 4, "Show me your ways, Lord. Teach me your path." Yung ibig sabihin po nung salitang show dyan, no, ay ipakita mo po sa akin para maintindihan ko. Okay? Yun ang ibig sabihin ng show. Hindi yung para ipakita, i-display lang. Oh. Okay na? Tatago ko na, hindi. Ipapakita ng Panginoon sa inyo, and then you need to understand what it is. Yan po ang ipanalangin natin. Noon pong January 1, nung tayo po ay nag-celebrate ng New Year, ano ang una ninyong ginawa? Ano ang una ninyong, or sino ang inyong unang kinausap? Ano ang una ninyong inisip? Di ba ba? Naalala niyo? Mga kapatid, since 5 days pa lang ang bagong taon, napakaganda na ito ang una natin ipanalangin. Lord, show me your plan. No? Ipakita mo, you reveal it to me. Okay? Katulad ng panalangin ni Haring David. At ipag-pray natin, no, na maintindihan natin ito. Okay? Hindi lamang yung basta makita mo at sabihin mo, okay, yan pala. Hindi mo, kundi maintindihan mo yung ganda, no, at dapat na sundin ang planong ito ng Panginoon. Nung pinanalangin po ito ni Haring David, meron siyang dalawang ipinapakita, no, sa ganitong panalangin. Ang una, admission of our limitations. No? Nung nanalangin si King David, the Lord, please show me your path. No, teach me your path. Pinapakita nito na wala akong kakayahan na makita ito. I have a limited foresight or eyesight. Diba? Kung mapapansin niyo si Brother Toti, meron na siyang eyeglass. Bakit siya nag-eyeglass? Para pumorma? Hindi. No? Para maging malinaw yung kanyang lalakaran. No? Sapagkat napakahirap pagka yung ikaw ay naglalakad
no? O kaya ikaw ay nagda-drive, no? You're moving forward, tapos ang labo ng paningin mo, no? At yun ay sigurado ma-aksidente ka. Kung gusto mong ma-aksidente, parati, hayaan mong maging malabo ang mata mo. Di ba? Pero kung gusto mong maging ligtas na makarating sa pupuntahan mo, maging ligtas ka, saka yung mga kasabay mo, mga kasalubong mo, kailangan palinawin mo yung iyong mata. No, kailangan aminin mo that you need help. Di ba? Sino sa atin dito ang nakakaalam kung ano ang magiging buhay natin ngayong 2020? Maraming mga nagpipredict, no? Pero ang hindi ko malilimutan ng prediction ay noong 2020, si Master Han. Lalo si Master Han? Astrologist. Alam niyo ba ang kanyang prediction noon? Sa 2020, magiging masagana, magiging maunlad, no? Ang buong bansang Pilipinas. Pero pagdating ng March, no? Nagsara lahat. No? Nagkaroon ng COVID, no? Ng pandemic, ang daming namatay. At alam niyo, nag-sorry siya. Sabi niya, kami naman po ay hindi perfect. No? Kami po ay may mali ding ginagawa. Ang ibig sabihin, itong mga taong ito, hindi sila reliable. No? Kaya sana, no? Sa mga mahilig mo, siguro hindi na kayo nagbabasa ng dyaryo, no? Kasi may mga horoscope, side lagi doon. Pero sana huwag tayong makinig sa sabi-sabi. No? Huwag tayong maniwala na, ganito mangyayari sa'yo, ganito mangyayari. Ang atin pong tingnan at hanapin ay ano ang sinasabi ng Panginoon. At aminin natin that we have a limitation. No? Sapagkat hanggat hindi natin tinatanggap, no, na hindi natin alam kung ano ang mangyayari in the future, hindi tayo hingi ng tulong. Di po ba? Hanggang hindi mo inaamin na may sakit ka, hindi ka pupunta sa doktor at magpapagamot. No? Ngayong umaga, gusto kong ipaalam sa bawat isa, hindi natin kayang i-predict, ipakita, o makita ang future. Pero, mga kapatid, we can know the plan of God kung tayo po ay tatawag sa Kanya. Diba? Hihingin natin sa Panginoon, ano ba, Lord, ang plano mo sa akin this year? I-reveal niya po yun sa atin. Okay? Ang pangalawa, or ito po ang sabi ng Proverbs 14:12. Basahin niya po natin. Ready? Begin. There is a way that is right to man, but its end is the way of death. Napakadelikado, mga kapatid, sa mga plano natin, sa mga gusto natin gawin sa taong ito, napakadelikado kung hindi natin ito ikukonsulta sa Panginoon. No? Napakadelikado na kung gagawin natin yan, na wala tayong pakialam kung yan ba'y gusto o hindi ng Panginoon. Napakahalaga, mga kapatid, na alam natin na itong gagawin natin ay gusto ng Panginoon, kalooban ng Panginoon, plano ng Panginoon sa bawat. Bakit po? Sapagkat ang sabi dito, there is a way that seems right to a man, but its end is the way of death. Okay? May mga bagay na akala natin ay tama, no? Akala natin ay makakabuti sa atin, no? Akala natin ay makakatulong sa atin. Pero ang ending pala niyan, kapahamakan, no? Kamatayan. Kaya, I'm sure ngayon po 2025, may mga mangyayari, no? May mga pagkakataon that you need to decide. No? May mga pangyayari na kailangan mong magbago, no? Magpalit. Siguraduhin natin na yung mga desisyong gagawin yun ba ang plano ng Diyos? Okay? At huwag nating sasabihin na hindi natin kailangan ng Diyos sa mga ganyang desisyon. Sapagkat, sabi nga dito, may mga daan, no? Or may mga paraan na akala natin yung tama, pero ang ending, kapahamakan. Okay po? And I'm sure, last 2024, na-experience natin ito. No? Parang sayang, kung nakinig lang ako. No? Sayang kung
ginawa ko lang yun. Or kung hindi ko lang ginawa yun, hindi sana nagkaganito. Di ba ba? Napakahalaga ng guidance ng Panginoon. Ang sabi pa po sa James chapter 4 verses 13 to 15, basahin niya po natin. Ready? Begin. Now, listen, you say, today or tomorrow we will go to this or that city, spend a year there, carry on business and make money. Why you do not even know what will happen tomorrow? What is your life? You are a mist that appears for a little while and then vanishes. Instead, you ought to say, if it is the Lord's will, we will live and do this or that. Ano po ang gustong ipalam dito ni Santiago sa talata ito? Huwag po tayo magpakasigurado sa mga plano natin. Di ba? Marami siguro sa atin dito mahilig magplano. Ngayong taong ito, no? Ganito ang gagawin ko, ito ang pupuntahan ko, no? Ito ang amount na aking iipunin. Kailangan ito ang mangyari sa akin. Pero, nasabi dito, huwag ka magpakasigurado kasi baka iba ang plano ng Panginoon. Alam niyo po, ang plano ko talaga mag-asawa ay 23. Sabi ko, pag hindi natuloy ng 23, by hook or by crook, 25. Kami po ni Sister Alele kasintahan. Noong 25, nag-break kami. And then after 10 years pa, saka kami naging mag-asawa. 35. So hindi yun yung aking plano. No? Ang plano ko talaga, 23. At matagal kong pinag-pray yun. No? Tapos, ang isang pa na binago ng plano ng Panginoon, ang prayer ko sa Panginoon, since high school, sabi ko, Lord, sana ang maging una kong anak ay babae. At nag-prepare na ako ng pangalan. No? Nung high school, may pangalan na yung magiging anak ko na babae. Pero nung makita namin sa ultrasound na lalaki, iniba ng Panginoon. Kaya na-shock ako. Sabi ko, anong ipapangalan ko ngayon? For almost 15 years, yun ang nasa utak ko na ipapangalan. But, ito po, tandaan natin. No? Once God works, hindi siya nagkakamali. Yung mga plano niya, yung mga delays niya, yung mga detours sa buhay natin. Hindi yun ibinigay para sirain lang tayo, no? Para i-discourage tayo. But to lead us to a better place. Bago ko po malaman na bago po mag-ultrasound kami para malaman yung gender ng aming magiging anak. Natatanda ko yung sinabi ng Holy Spirit sa akin. Lalaki anak. Lalaki anak. Talaga? Pero nga, no? Sabi ko, sige Lord, okay sa akin kung lalaki. Kaya nung i-ultrasound at sinabing lalaki na nga, sabi ko, tama nga yung sinabi sa akin. Pero yun, nasyak ako, anong ipapangalan ko? So hanap ako sa 1 Chronicles chapter 11. Kung magkakala kayo, 1 Chronicles 11, ang daming pangalan doon. Pero tingnan nyo muna yung background, ha? Baka ako, masamang tao yung Anyway, may mga ganun pong pagkilos ang Panginoon. Huwag tayong magpakasigurado doon sa plano natin. Ang dapat sabihin daw natin, if it is the Lord's will. No? Kung kalooban ng Panginoon, ito ang gagawin ko. No? Kung kalooban ng Panginoon, pupunta ako doon. Kung kalooban ng Panginoon, ganito ang mangyayari. Dahil mga kapatid, kung hindi natin gagawin, iaayos yung ating puso at isip sa ganyang katotohanan, madi-disappoint tayo. Di po ba? At magtatampo tayo sa Diyos. Tandaan po natin, alam ng Diyos ang makakabuti sa atin. Kaya kung ganito po ang ating attitude, no? Tandaan po natin, limited tayo. Ang Panginoon, unlimited siya. Alam niya ang ating past, present, and future. Kaya kung halimbawa, yung iyong pinag-pray, no? Yung iyong pinagplanuhan ng maigi ay nag-iba. Masakit man tanggapin.
mahirap man tanggapin, we have to be thankful sa Panginoon. Sapagkat yun ang kalooban niya. Okay? At yun po ang makakabuti sa atin. So yun po ang una, sa inyo pong pananalangin ng paghingi ng pagpapakita ng Panginoon sa kalooban natin, kalooban niya sa atin, pinapakita natin that we are admitting our limitation. At pangalawa, we are acknowledging God's domination. No? It is acknowledgement of God's domination. Or ang ibig sabihin, supremacy, no? Or power sa isang tao. Ang ibig sabihin, kinikilala mo ang Panginoon na siya ang makapangyarihan sa lahat. Siya ay mapagkakatiwalaan. At wala siyang gagawin na ikakasama natin. Okay? Inyo po bang masuri ng inyong mga puso? No? Minsan, ang dahilan kung bakit hirap tayo na sumunod sa Diyos, alam niyo po ba kung bakit? Unconsciously, ang iniisip po natin ay, baka mapahamak. Baka hindi totoo itong pangako ito ng Diyos. Diba? Pero mga kapatid, magbabago lang, mag-i-improve lang ang buhay natin. Ang 2025 sa buhay natin. Kung atin pong kikilalanin, we will acknowledge the domination of God. Ang kapangyarihan ng Panginoon. Sabi nga po dito sa Psalm 73 verse 26, basahin po natin. Ready? Begin. My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. Ngayon pong taong ito, maaaring ang ating pong katawan, ang ating pong puso, no, ay mabigo. No? Pero ang Panginoon, siya po ang laging magpapalakas sa atin. Wala nang iba. Okay? Hindi yung pera natin, hindi yung mga karelasyon natin ang magpapalakas sa atin. No? Hindi yung mga accomplishments natin, mga kapatid. Hindi yung mga achievements natin. Ang magpapalakas sa atin ay walang iba, kundi ang Panginoon. Ang sabi pa po, dito sa Isaiah chapter 40 verses 28 to 29, muli po, basahin natin. Ready? Begin. Do you not know, have you not heard? The Lord is the everlasting God, the creator of the ends of the earth. He will not grow tired or weary, and His understanding no one can fathom. He gives strength to the weary, and increases the power of the weak. Dito po, in-establish muna ni Isaiah kung sino ang magbibigay sa iyo ng lakas. No? Ano ang kredibilidad na magbibigay sa iyo ng lakas? Di ba napakahirap na, na kung ang magbibigay sa iyo ng lakas ay mas mahina pa sa iyo. Kung yung magtuturo sa iyo ay mas marunong ka pa. Di ba ba? Pero dito, in-establish ni Isaiah, do you not know, have you not heard, that the Lord is the everlasting God? No? The creator of the ends of the earth. He will not grow tired or weary, and His understanding no one can fathom. Ang Diyos na ito, ang magbibigay sa iyo ng lakas every time na ikaw ay nanghihina. Kaya mga kapatid, ngayong umaga, yung pagtawag natin sa Panginoon, ito po ay pagkilala sa kapangyarihan at pwedeng magawa ng Panginoon sa bawat isa sa atin. At kung ma-acknowledge po natin ang domination ng Panginoon, then 2025 will be a better year sa bawat isa po sa atin. Okay po? So, nawa, mas ipanalangin natin na mas lumalim pa, tumibay pa, ang ating pong pagtitiwala sa ating pong Panginoon. Saan po natin makikita ang kalooban ng Diyos? No? Yan ba ay uupo tayo sa bahay natin, sa porch, at titingala tayo sa langit maghapon? Sasabihin natin, Lord, pakita mo sa akin. Ha? Isulat mo sa mga ulat. No? Ibulong mo sa akin. No? Kung ano ang kalooban. Mga kapatid, ang Panginoon ay hindi na natin maririnig ang kanyang boses sa kapanahon na natin ngayon. Ang lahat ng kailangan po natin ay makikita natin sa salita ng Panginoon. Ang sabi po dito sa Psalm
1, verses 2 and 3, but whose delight is in the law of the Lord, and who meditates on His law day and night. If we will meditate the Word of God day and night, then the Lord will show His will to us. Siguro sabihin natin, Pastor, lagi na ako nagbabasa ng salita ng Panginoon. In fact, sumali ako doon sa Bible reading natin for the whole year. By the way, sino bang nakatapos last night? Okay? Tama pa ba? Kabilang dalawa ng asawa ko. Okay. So, this year, gagawin ulit natin yan, ha? Hanggang sa tayong lahat, ma-enjoy po natin ang salita ng Panginoon. Pero sabi dito, and who meditates on His law day and night. So, ito po, ewan ko kung napapansin niyo sa inyong ginagawa sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Madalas, kaya hindi po natin maintindihan ang mensahe ng Panginoon sa atin sapagkat tayong lahat ay lagi nagmamadali. Hindi po ba? Minsan, yung pagbabasa natin ng Bible, as much as possible, kung kaya natin gawin ng 2 minutes lang, yung ating pag-pray, kung pwede mga 3 minutes or 5 minutes lang. Ang sabi dito, that those who meditate His Word day and night. Ang ibig sabihin po, when you meditate, it means it takes time. You need to slow down. Okay? Alam niyo po, nung ako po ay nagpunta ng Germany, ang lagi ko pong hinihinging pasalubong sa akin nang pupunta sa Germany ay tulingan. Okay? Yung lagi ang hinihingi namin magkakapatid. Pag may alam kami pupunta ng Germany, at tatanungin kami, ano gusto niyo pasalubong namin sa inyo? Tulingan. So pagdating niya, isang palilok na tulingan yung dalaga. Siguro mga 20 na tulingan. So tiglilima kami. Magkakapatid, tiglilima. At naalala ko nun, unti-unti lang yung pagkain ko. No? Ninanamnam ko talaga. Ayoko siyang maubos. No? So umaga, tanghali, hapon, yun ang aming ulam. Pero talagang lahat, ulo, pati yung tinik. Kasi pagka 8 hours mo yung nilaga, no, ay sobrang lambot niya at sobrang sarap, lalo na pagka ipiprito mo. No? At every time na mealtime, excited kami. No, kakain na naman kami na tulingan. No? At again, dahan-dahan ulit, ninanamnam namin. Wala sa amin kumakain na dali-dali, at isang subo lang. Hindi ganun ang pagkain namin ng tulingan. Ganun din po ang ibig sabihin ng meditation. When we meditate the Word of God, hindi po kailangan maramihan na lang inyong babasahin. Kaya kung mapapansin niyo yung ating devotions every morning, isang verse lang, 2 verse lang, no? At kung inyong mapapansin, kung nagbabasa kayo, sinisikap natin na magkaroon ng 3 questions para ma-exercise hopefully yung ating isip, no? Yung hindi mo babasahin lang siya tapos na. Kundi yung pag binabasa mo siya, kahit simple lang yung mga tanong, at least nakikita mo na, ito pala yun, ganito pala yun. That's the start of meditation. It is designed to slow you down. Sapagkat through slowing down, doon mo lang maririnig ang boses ng Panginoon. At doon mo lang malalaman ang plano niya sa buhay natin. Last year, kung hindi mo alam ang plano ng Diyos sa'yo, kung sasabihin mo sa akin, Pastor, hindi ko nalaman ang plano ng Diyos sa akin, isa lang ang dahilan. Lagi ka nagmamadali. You did not slow down. This time, if you want to see it clearly, slow down. Meditate the Word of God. At alam nyo, siguro sabihin natin, napaka-busy ko, Pastor. No? Pagka sineryoso natin, pagka inuna natin ang Panginoon, papapansin niyo ito. Talagang bibigyan kayo ng oras ng Panginoon to spend time with Him. No? Talagang makikita ninyo na hindi nyo namamalayan, pahabaan ng pahaba. At lahat ng concerns ninyo sa buong maghapon, magkakaroon kayo ng oras. Okay? So, yan po ang ibig sabihin ng meditation. So, pag meditate, isipin niyo yung tulingan.
Okay. So, yan po ang makikita natin na pinapakita when you ask God for His revelation. Anong plano ng Panginoon sa atin? So yan po ipag-pray natin, tayong family, tayong mag-asawa, and individually, and as a church. Let us pray, ano Lord ang plano mo sa atin? Okay? And then ang pangalawa, let us pray for God's direction of the process. Anong ibig sabihin when we say direction? Pero bago yan, sabi dito sa verse 5, guide me in your truth and teach me, for you are God my Savior, and my hope is in you all day long. Ang sabi po ni Haring David, you guide me. Hindi niya lang ninais na makita ang plano, kundi ipinanalangin niya na samahan siya, i-direct siya kung paano susundin yung plano yun. Di po ba? Marami sa atin ang gusto malaman ang plano ng Diyos sa buhay natin. Pero pag nakita natin, wala po bang iba? Alam natin yung yung panalangin ng isang pastor na single, matagal na siyang single, gusto niya mag-asawa, at ang sabi niya, Lord, magpapataas ako ng kamay kung sino gusto mag-asawa ng pastor. Kung sino ang tataas ng kamay ng gusto mag-asawa ng pastor, yun ang papakasalan ko. So, nung Sunday na lang yun, pinayuho niya ang lahat, sabi niya, kung sino gusto mag-asawa ng pastor, tumaas ang kamay. May tumaas na isa, sinipat-sipat niya. Sabi niya, wala na bang iba? So, mahirap na pagka sa science ka na yun ang iyong basihan, yung mga science. Kasi hindi ka makapaniwala. Di ba? Pero mga kapatid, tandaan ninyo, when you ask God kung ano ang plano niya sa buhay po natin, ipapakita niya yun. Sigurado yun, ipapakita niya yun. At once na makita natin yan, mga kapatid, let us pray for God's direction. For the process. Doon sa process ng pagsunod natin. Sapagkat, again, kahit makita natin yan, hindi pa rin natin yan magagawa kung walang paggabay ang Panginoon. At yan ang hiningi kay David. Guide me in your truth and teach me. For you are God my Savior, and my hope is in you all day long. Nung sinabi niya, my hope is in you all day long, nasa iyo lang yung pag-asa ko. Si Haring David, marami siyang magagaling na mga kawal. May tinatawag siyang mighty men. Na yung mga yun, yung mga elite yun. Kumbaga, mga SWAT team yun, yung mga mighty men niya, magagaling. Pero ano sabi niya? My hope is in you all day. Kahit na marami siyang kawal, kahit na marami siyang experiences ng victory sa buhay niya, ang sabi pa rin niya, ang Panginoon ang aking pag-asa. Ang Panginoon ang magtatanggol sa akin. So ngayong umaga, mga kapatid, ngayon 2025, ang asahan lang po natin ay ang Panginoon. Kung meron siyang sinabi na itong gawin mo, tapos yung nakapalibot sa'yo ay against. Yung nakapalibot sa'yo, parang tatawanan ka. Nawa ang piliin natin ay yung sasabihin ng Panginoon. At sana ito po ang panghawakan natin. My hope is in you all day long. Tutulungan po tayo ng Panginoon, mga kapatid. So, yan po ang makita natin. Ang sabi pa sa Psalm 25 verses 9 and 10, He guides the humble in what is right and teaches them His way. All the ways of the Lord are loving and faithful toward those who keep the demands of His covenant. Tandaan niyo po itong talatang ito. Sa mga, sa bawat isa sa atin dito na parang laging pinagdududahan ang mga utos ng Panginoon. Tandaan niyo itong verse 10, all the ways of the Lord are loving and faithful. Lahat ng plano, lahat ng paraan, lahat ng daan na ipapakita sa atin ng Panginoon, ito po ay may pagmamahal at ito po ay may katapatan. Ang ibig sabihin, ito po ay design
para sa ikakabuti ng bawat isa sa atin. Okay po? So, ito ang ating ipanalangin. No? The Lord will guide us and the Lord will teach us. No? Yung guide, ang ibig sabihin po ng guide, yung He will walk beside you. No? Aalalayan ka niya. Di ba? Parang katulad po ng bagong lumalakad na bata. Siguro sa atin na mga nagkaanak na dito, na-experience natin yun, nung sila ay mga 1-year-old pa lang, 1.5, talagang inaalalayan natin sila sa paglakad hanggang sa makayanan nila mag-isa. Ginaguide talaga natin. Hindi natin pinapabayaan. Talagang as much as possible, sisikapin natin na hindi sila mapahama. At ganoon po ang gagawin ng Panginoon sa bawat sa atin. Ngayon, 2025, hahawakan tayo ng Panginoon. No? He will guide us. No? He will also lead us. Ang sabi sa Psalm 37 verse 23-24, the Lord makes firm the steps of the one who delights in Him. Though he may stumble, he will not fall, for the Lord upholds him with His hand. Ngayong taong ito, for sure, may mga magiging maling desisyon pa rin tayo. Madadapa pa rin tayo, mga kapatid. Pero maganda ang assurance ng Panginoon dito. Though he may stumble, he will not fall, for the Lord upholds him with His hand. Hawak tayo ng Panginoon, mga kapatid. At every time na tayo ay bumabagsak, every time na tayo nagkakamali, every time na tayo ay mabibigo, bibigyan ulit tayo ng Panginoon ng pagkakataon. Itatayo niya ulit tayo. Kaya dapat, mga kapatid, sa umaga ito, ang ipanalangin natin ngayong taon, ngayon 2025, is that God will guide us, that God will lead us sa paglipas ng panahon ng ating buhay ngayong po taon ito. And then, ang sabi po dito sa 2 Timothy chapter 3 verses 16 to 17, all Scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. Tandaan po natin, maraming mga tao ang nagsasabi na ang Biblia, ay hindi lahat salita ng Diyos. Okay? Kaya hindi dapat ito pagkatiwalaan. In fact, meron pang sa Amerika, meron pang grupo na naniniwala na ito ay isang literature lang. Katulad lamang ng mga history books. Wala siyang kapangyarihan. Pero sabi po ni Apostol Pablo kay Timothy, all scriptures. Hindi some. Hindi portion of the scripture, kundi all scripture is God-breathed. Ito ay galing sa hininga ng Panginoon. Okay? And it is useful. Ang ibang word po na ginamit sa salitang useful ay beneficial. Ito po ay malaki ang magiging pakinabang natin. Saan? Sa pagtuturo, sa pagsaway, sa pagtatama, at sa pagsasanay. Okay? And then, sabi pa dito sa verse 17, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. Pansinin niyo yung thoroughly equipped for every good work. Ang salita lang ng Diyos, mga kapatid, ang makakapagturo sa atin, makakapag-prepare sa atin, para gawin kung ano ang gusto ng Panginoon sa bawat sa atin at gawin ng Panginoon natin habang nabubuhay po tayo dito. It is the Word of God. Kompleto na po ang salita ng Diyos. Okay? Sabi niya, thoroughly equipped. You will be thoroughly equipped pagka ito ay iyong pinag-aralan. Okay? At ito po ang maggagabay sa atin. Kumbaga ito pong Biblia, ito po ay buhay na manual natin sa buhay niya. Kung meron kang problema, sa kahit ano, tumingin tayo sa salita ng Diyos at meron siyang sagot. Meron siyang instruction. Ang dahilan kung bakit maraming mga tao ang hindi naniniwala sa salita ng Diyos sapagkat hindi nila ito binabasa.
or nakikinig sila sa sabi-sabi ng iba. But the moment you study this, no, you spend time studying this, not just reading it, but studying it, you will realize the benefits of this word. The Lord will direct you sa proseso. Maaabot natin kung ano ang plano ng Diyos sa atin ngayong 2025 kung ang magiging gabay natin ay ang Kanyang salita. Kaya mga kapatid, sana hindi natin ito malimutan ngayon pong umagang ito. If you want to be thoroughly equipped in every good work, let us study the Word of God. Because God's Word is perfect, it is complete, it is errorless, it is trustworthy. Okay po? So, yan po ang pangalawa na dapat nating ipanalangin ngayong taong ito. No, hindi lamang i-reveal ng Panginoon ang kanyang plano. No? Ang pangalawa, gabayan tayo. No? Pangunahan tayo ng Panginoon sa paggawa ng plano. And then ang pangatlo, at ito po mahalaga na ipanalangin natin, God's compassion and patience. Ang sabi niya sa verse 6, remember, Lord, your great mercy and love, for they are from of old. Do not remember the sins of my youth and my rebellious ways. According to your love, remember me, for you, Lord, are good. So dito, pinalangin ni King David na, Lord, be compassionate. Have compassion. Be patient with me. Diba? Sapagkat tao lang. Although hindi dapat maging lisensya natin yung tao lang. Diba? Pasensya na. Sapagkat nasa atin ang Panginoong Jesucristo. No? Tayo po ay tinatakan ng banal na Espiritu. Kaya nga sabi ng Panginoon doon sa John chapter 16 verse 33, I have overcome the world. No? Be of good cheer. I have overcome the world. Ang ibig sabihin doon, dahil napagtagumpayan ko ang mundong ito, mapapagtagumpayan ko rin. Diba? Sabi dito, have compassion. Be patient with me. Yan po ang dapat natin ipanalangin. Sapagkat, ano nga ba kahulugan ng compassion? Basahin niya po natin. Ready? Begin. Compassion is feel suffering of others. Stop it. Okay? So ganito po ang awa, ang habag ng Diyos sa bawat isa sa atin. No? Kita niya, no? At nararamdaman niya yung pinagdadaanan natin. Pero ang Panginoon, hindi hanggang tingin lang, kundi gagawa siya ng paraan para itigil. No? Para matigil yung pinagdadaanan natin. No? At yun nga, tayo ay patawarin ng Panginoon sa mga pagkakamali natin na ginagawa everyday. At magiging pagkakamali pa natin, no? Lalo na ngayong 2025. Ngunit sa biyaya ng Panginoon, sikapin natin na sundin ang kanyang salita. Ang sabi sa Psalm 119 verse 77, let your compassion come to me that I may live, for your law is my delight. Mga kapatid, kung walang awa, kung hindi maaawa ang Diyos sa atin, mamamatay tayo na. Or marahil matagal na tayong patay. Di po ba? Lagi kong tinatanong sa inyo kung meron na ba kayong life and death experience. No? Kung hindi po naawa ang Diyos sa atin, wala na tayo dito. Kung hindi naawa ang Diyos sa akin, wala na ako dito. Matagal na akong patay. No? 6 years old pa lang, patay na ako. No? Kasi nahulog ako sa T-race, sa Blackwell. Na, JT, nakita mo ba yung greenhouse doon? Sa kanto. Giniba na ngayon yun. Pero doon kami tumira noon, nung ako ay 6 years old. Nahulog ako doon sa T-race, pababa. At ang unang tumama sa akin, itong baba ako, kaya may peklat ako dito. Buti na lang hindi ako pahiga. No? Kasi kung pahiga ako bubagsak, patay na ako, putok na yung ulo ko sigurado. So, doon ko na-realize din na matibay pala yung baba ako at saka yung panga ko. Umangat lang yung isang bagang ko, tapos na butas ko. Pero buhay pa rin ako. Di ba? That day, no?
Pwedeng wala na. Diba? Pero alam niyo kung bakit nandito pa ako ngayon? Because of the compassion. God is patient. May gagawin ng Panginoon sa buhay ko. No? Hindi doon nagtatapos ang buhay ko. At ngayong umaga, mga kapatid, kung feeling nyo parang nasa end of the road na kayo, no? Parang feeling nyo wala na kayong pupuntahan, hindi na mag-i-improve ang buhay nyo. No. No. God is compassionate. God is patient. Hindi nagtatapos dyan ang buhay nyo. Ngayong 2025, kung tayo po ay makikinig sa Diyos at susunod sa utos niya, mag-i-improve, makikita natin ang plano ng Panginoon sa bawat isa. Sabi niya dito, let your compassion come to me, that I may live. Okay? Sabi pa sa Psalm 78:38-39, yet He was merciful, He forgave their iniquities and did not destroy them. Time after time, He restrained His anger and did not stir up His full wrath. He remembered that they were but flesh, a passing breeze that does not return. So ito ang pinanggagalingan ng awa ng Panginoon. Wala tayong magagawa. No? Kumbaga kahit pitikin tayo ng Panginoon, wala tayong laban. At because of that, naawa ang Panginoon. Talagang pinipigilan yung galit niya. Siguro sa akin, kung ang Panginoon ay na-high blood, siguro ang Panginoon madalas ay na-high blood sa akin. No? Madalas ay pumupunta sa hospital at nagkakatsak na. Pampababa ng BP. O parang bumaba ang BP. But thank God, because God is compassionate and patient. And that's the prayer that we need to ask God ngayong 2020. Para magkaroon tayo ng better year, better new year, no? Ipanalangin po natin, no? Na maging compassionate ang Panginoon sa atin, maging patient siya. No? God's revelation of His plan, God's direction of the process, and God's compassion and patience. Alam niyo po, last year, ay kung bibilangin natin ang mga challenges na kinaharap natin, talagang masasabi lang natin na dahilan bakit nandito tayo ngayon, nakasurvive tayo, ay dahil sa awa, dahil sa biyaya ng ating Panginoon. At ito po ang tandaan natin. Hindi lang tayo pinarating ng Panginoon sa 2025 dahil sa gusto niya lang tayo makarating dito. Meron siyang gusto ipagawa sa atin. No? Meron pa siyang plano sa bawat isa atin. Kaya mga kapatid, ipanalangin natin ang tatlong bagay na ito para makita natin, maranasan natin, at ma-accomplish natin ang plano ng Panginoon ngayong taong ito for us to have a better New Year, a better 2025. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sapagkat kita namin ang inyo po, Panginoon, kabutihan sa amin. Panginoon, kung titingnan namin ang mga pagkakamali namin, mga pagkukulang namin sa inyo, yun po ay sapat na para kami inyong parusahan. Sapat na para kami, Panginoon, ay inyong sirain. Sapat na yun para kami inyong tanggalin na sa mundo ito. Salamat po, Panginoon, sapagkat pinaabot mo kami. Malalakas, masisigla. Bagamat meron kami mga nararamdaman, pero hindi ito enough para mapigilan kami. Lord, tulungan mo kami ngayong umaga na makita yung purpose mo, yung plano mo sa bawat isa sa amin. At tulungan mo kami na sundin lamang yung inyong guidance. Sa inyo lang kami makinig at hindi sa iba. Lalo na yung mga tao na hindi naniniwala sa inyo or may ibang paraan na ginagawa na taliwas sa inyo. Lord, tulungan mo kaming huwag makinig, huwag ma-influensya nila. Tulungan mo kami na maging focus lang sa inyo po, Panginoon, sa inyong instruction sa amin. And Lord, please, maawa po kayo sa amin. Be patient with us. Patawarin mo kami sa aming mga pagkakamali. Sa pagkatunay po na
kami po ay matagal nang wala sa mundong ito. Kung hindi mo kami pagkakalooban ng awa, ng biyaya, at ng pagpapatawad. At Lord, tulungan mo kami every time na binibigyan mo kami ng pagkakataon. Tulungan mo kami ayusin namin ang aming buhay. Tulungan mo kami na sikapin uli sa inyong biyaya na ituwid, itama ang direksyon ng buhay namin. Tulungan mo kami na gawin ang lahat ng mga bagay para lamang sa ikakalwalhati. Kaya Panginoon, itong satellite church ay amin pong itinatalaga sa inyo. Inaalay namin ang amin pong mga buhay. Lord, samahan mo kami, gabayan mo kami, at pangunahan mo kami sa aming pong pagtahak sa taong ito. Salamat Panginoon, ito aming dalangin sa pangalan